Magandang umaga sa inyong lahat. Kami ang tagapag-ulat sa araw na ito. So ang aming topiko ay patungkol sa mga mabisang pangungusap o diskurso. Bago yan, mayroon kaming inihandang paganyak na ating gagawin sa pamamagitan ng hulaan kung ano ang nasa larawan gamit ang Filipino na salita. Hulaan ang mga nasa larawan. Unang larawan. Sagot. Ikalawang larawan. Sagot. Ikatatlong larawan. Sagot. Ikaapat na larawan. Sagot. Huling larawan. Sagot. Ating tatalakayin ang mga pangungusap na ganap at di ganap. So ano nga ba ang ganap na pangungusap? Ito ay mayroong lantad na simuno o panaguri. So ano nga ba ang simuno? Simuno ang pinag-uusapan sa isang pangyayari o kaganapan. At ang panaguri naman ang siyang naglalarawan sa simuno. Halimbawa, si Ana ay naglalaro. So nasaan doon ang simuno? Si Ana. At ang ating panaguri naman ay ang naglalaro. Isa pang halimbawa, si Junjun ay mabait. So ang ating simuno ay si Junjun. At ang panaguri naman ay ang kanyang katangian na mabait. So, lagi nating tandaan, sa ganap na pangungusap, mayroon tayong dalawa. Simuno at ang panaguri. Simuno na siyang pinag-uusapan sa isang kaganapan. At ang panaguri, ang siyang naglalarawan sa simuno. So ngayon, dadako naman tayo sa di ganap na pangungusap. So ang di ganap na pangungusap ay pangungusap na hindi lantad ang simuno at panaguri. Ngunit buo ang diwa. Hindi kagaya ng ganap na pangungusap ay mayroon siyang simuno at panaguri. So sa di ganap na pangungusap ay walang simuno at panaguri. So halimbawa, may sunog. So sa pangungusap na iyon ay walang simuno at panaguri. Isa pang halimbawa, umuulan. So sa tingin nyo ba yung sa umuulan na pangungusap na iyon may simuno ba at panaguri? Okay, di ba wala? So yun ang di ganap na pangungusap. So, magandang umaga sa ating lahat. Ako nga pala si Catherine Bigay ko maging ang pangatlong tagapag-ulat sa aming grupo. So, ang topikong nakaata sa atin ay ang mga uri ng pangungusap ayon sa gamit. Meron itong 4 na uri. Ito ay ang pasalaysay, patanong, pautos, at padamdam. Una, pasalaysay. O sa wikang Ingles ay narrative sentence. So, ito ay tinatawag ding paturol. Ito ay pangungusap na nagsasalaysay ng katotohanan at nagtatapos sa tuldok o period. Halimbawa nito ay si Rizal ay kinikilalang bayani ng ating lahi. So, napapansin nyo, ito ay nagpapahayag ng katotohanan o pangyayari sa isang impormasyon o bagay-bagay na nagtatapos sa tuldok. Halimbawa pa nito ay, madalas sumuulan sa aming lugar. So, pangalawa ay ang pangungusap na patanong o ang interrogative sentence. So, ito ay pangungusap na nagtatanong at nagtatapos sa tandang pananong o question mark. So, halimbawa nito ay ang, ano ang paborito mong bulaklak? So, napapansin nyo, ito ay nagpapahayag na intensyong malaman ang isang impormasyon tungkol sa mga bagay-bagay, kung kaya ay nagtatapos ito sa tandang pananong o question mark. So, ang ibang halimbawa nito ay sino-sino ang mga kaibigan mo.
Number 3, ito naman ay ang pangungusap na pautos. Command or request, sa English pa ay ang imperative sentence. So, ang pangungusap na pautos ay ito ay ginagamit sa paghayag na utos o pakiusap. Ginagamitan ng tuldok sa dulo. Halimbawa nito ay, pakiabot sa driver ang bayad ko. So, napapansin nyo, nagtatapos din ito sa tuldok katulad ng pangungusap na pasalaysay. Ang kaibahan lang ay ang pasalaysay na pangungusap ay naghahayag o nagsasalaysay ng katotohanan o pangyayari, habang ang pangungusap na pautos ay nagpapahayag ng pakiusap o utos sa isang tao at kadalasan ginagamitan ito ng salitang paki o kung maaari. Number 4, panghuli, pangungusap na padamdam o sa Ingles ay exclamatory sentence. Ito ay pangungusap na nagsasaad ng matinding damdamin. Ito ay gumagamit ng tandang padamdam o sa Ingles ay exclamatory point. Halimbawa, naku, binasag mo ang paboritong baso ni inay. Pangalawa, gagandang bansang Pilipinas. So, kung napapansin nyo, ang tandang padamdam na ginagamit ay maaaring gamitin sa kalagitnaan at sa pagtatapos ng pangungusap. At saka nagpapahayag ito o nagpapakilala ng emosyon ng pagkabigla, pagkainis, pagkamangha, pagkatuwa at galit. So, iba pang halimbawa nito ay nanalo ako sa loto. So, hanggang dito lamang ang aking parte sa aking pag-uulat. Papasa ko, ibibigay ko ang pagkakataon sa susunod na reporter.